Pambansang Alalagang Sine para sa pelikula at sine broadcast, Ricardo A. Lee. Noong 1993 ay naglibot sa iba't ibang bansa ang dulang DH na sinulat ko at pinabidahan ni Guy. Nagpunta kami sa Central Park sa Hong Kong. Daan-daang DH ang nandoon. Halos bawat isa ay niyayakap ni Guy, kinakausap. Pinupumusta kung ano na mga problema nila. Noong alis na kami, lumingon ako. At nakita kong tumatakbo sa kalsada ang mahigit 10 DH, lumuluha habang humahabol sa kanya. Naisip ko, bakit ganito ang epekto ni Guy sa mga tao? Bakit sila umiiyak? Alam ko kung bakit. Dahil nakikita nila si Guy sa kanilang mga sarili, sila si Guy. Una ko nakilala si Guy nang gawin namin ang himala. Noong gabi, bago ang shooting ng finale, kung saan sinabi niyang walang himala, nirevise ko ang buong monologue. Sinabi ni Isma kay Guy, one take lang tayo bukas dahil 3,000 ang extra at 8 ang camera. Opo direct, sabi ni Guy. Kinabukasan ay diniliver ni Guy ang monologue sa harap ng libong mga tao na karamihan ay Ilocano at ginaiintindihan ang sinasabi niya. Pero nasa puso ni Guy ang masa. May paraan siya ng pag-connecta sa kanila na hindi laging nangangailangan ng mga salita. Naging matalik na kaibigan ako ni Guy nang gawin namin ng Andrea, ano ba ang maging isang ina, na siya ang producer. May nagpasabi kay Guy na makakapasok lang daw ang Andrea sa Metro Manila Film Festival kung babaguhin ang ending. Doon kasi sa ending ay binaril si Andrea ng mga sundalo, point lang sa ulo. Dapat daw ay nagtatangkang tumakas si Andrea kaya siya binaril. Huwag na lang natin isali kung babaguhin ang ending, sabi ni Guy. Nanindigan siya. At tinanggap ka rin ng Andrea kung saan naka-grand slam siya as Best Actress. Rebelde si Guy. Sa loob ng 7 dekada ay nilabanan niya ang status quo. Binago niya ang kolonyal na pagtingin nagsasabing mga mapuputi lang at natatangkad ang maganda sa puting taping. Ginampanan niya ang papel ng mga babaeng palaban at makatotohanan. Naging madre siya, bilanggo, lesbian, NPA, OFW, kabit, anak na naging agaw ng ina sa pag-ibig, alalay at kontrabida, Muslim, igorota, binokot, may demensya, mamamatay tao. Sa isang panahong hindi tanggap ng mga tao na namamatay ang bida sa ending, namatay siya sa 3 taong walang Diyos, umala, nakaw na pag-ibig, Andrea, Lord ng Temptasyon, at iba pa. Marami siyang binasag at binagong paniniwala. Ipinakita niyang mahalaga ang nararamdaman ng mga taong nasa gilid ng lipunan. May mga boses na kailangang pakinggan. Pinili niyang huwag lang maging superstar, kundi maging isang tunay na artista ng bayan. Nilagyan niya ng hugis ang ating mga damdamin. Binigyan niya ng direksyon ang ating mga aspirasyon. Binigyan din niya tayo ng pag-asa at tinuruang pwede tayong lumaban upang natupad ang ating mga pangarap. Ipinakita niya sa atin ang kapangyarihang hindi natin akalaing meron pala ang ordinaryong tao. Ginawa niyang totoo ang ibig sabihin ng sining. Minsan, nang tanungin ko si Guy kung bakit laging malungkot at puno ng damdamin ang mga mata niya, sabi niya, pinag-iido kasi siya ng ina niya sa Mater Dolorosa, yung birhen na may 7 punyal sa puso. Kaya siguro kahit na nakatawa siya, sa mga mata niya ay may lungkot pa rin. Puno ng contradiction si Guy, simple pero komplikado. Laging nakangiti, pero sa loob ay maraming takot. Sobrang nahiyain, pero sentro ng atensyon. Napakataas at nasa pedestal, pero napakadaling maabot. Isang taong ordinaryo na extraordinaryo. Sa loob ng halos 7 dekada, tayong mga ordinaryong tao ay ginawa rin niyang extraordinaryo. Kaya siguro madalas ay di natin malaman kung anong gagawin sa kanya. Hahangaan na ba natin siya, sasambahin, gagayahin, pag-aaralan. Bata pa man ay inangkin na natin siya. Hiningi natin ang boses niya, ang buong buhay niya, at ng pamilya niya, ang katahimikan niya.
Pinakialaman natin bawat galaw niya. Hiningi natin maging ganito siya, maging ganoon siya. Binansagan natin siya ng kung ano-ano. Tinanggalan ng boses hanggang hindi na makakanta. 2 beses na tinagkalitan na maging national artist. Iniwasan ng maraming producer dahil marami daw sakit na hirap daw makatrabaho. Kalat na kalat ang mga kwento kung gaano kagalante si Guy. Kapag may nangangailangan, pautangin niya agad. Ang sweldo niya sa last shooting day ay ipinanimigay niya sa crew at iba pang mga tao sa set. Nabigay siya ng pera sa mga preso nung shooting ng Court Contemplation. Hindi naging madali ang buhay ni Guy nitong mga nakaraang taon. Marami siyang sakit at naghirap siya, halos walang mga ari-arian. Pero hindi pa rin siya tumigil ng pag-isip para sa kapakanan ng iba. Gusto niyang magtayo ng isang foundation na tutulong sa mga fans at iba pang nangangailangan. Buong buhay ni Guy, nagbigay siya ng nagbigay hanggang sa halos wala nang natira sa kanya. At tayo, dahil nasanay na tayong siya ang bigay ng bigay, madalas ay nakakalimutan natin na siya man ay may mga pangangailangan din. Kaya sa gitna ng ating pagdadalamhati ngayon, gusto natin sabihin sa kanya, Guy, sa ngalan ng milyon-milyong mga taong inupaw mo, niyakap mo, pinahid mo ang lupa, binago mo ang buhay, tanggapin mo ang aming walang hanggang pasasalamat. Nagpapasalamat kami na nabuhay kami sa isang panahong naririto ka. Minsan lang mangyayari ang isang honor. Pero dito tapos ang kwento mo, nagsisimula ka lang. Ang pangalan mo ay pangalang sasabitin namin lagi nang walang pagod sa mga susunod pang henerasyon upang hindi nila makalimutan kailanman na minsan sa isang ginintuang panahon ay may isang bituing walang bukas na nagningning sa kalangitan ng ating mga buhay. Minahal mo kami ng lubos na sinahalos ay wala nang natira para sa sarili mo. Hayain mong mahalin kayo namin hanggang sa walang hanggan. Maraming salamat.